Hi guys! Welcome back to my channel. Okay, konting stock news po muna tayo ngayon. Ang napag-uusapan po natin si International Container Terminal Services Incorporated. Lilipad na po ba ito this year? Kasi may magandang balita po kung isi-share po sa inyo na baka mapalipad po nito ang stock price ng company po na ito, no? Okay, so ang news po natin ay galing po sa billionario.com. Ang sabi dito, bigger, better, and ready. Okay, ICTSI's Melbourne Port. Okay, may-ari pala ito ng isang port, no? Sa Australia. Embraces era of super-sized ship. Okay, so parang susuportahan nito yung mas malalaking transport vessel. Okay, pag-aralan po natin, no? So si ICT led by ultra-bilyonaryo Enrique Razon Jr. is poised to complete its expansion. Ini-expand niya yung Port of Melbourne by the end of this year, 2023. Ang lapit na po ito. So kung matatapos po ito by the end of the year, is baka dire-diretso na po itong magdadagdag ng income po nila starting next year and the years to come. So ICT, as I said, enabling it to handle larger vessels. So yung expansion project po na to, para masuportahan po nito yung mas malalaking barko. ICT, as I said, the expansion project of its subsidiary Victoria International Container Terminal or VICT at the Port of Melbourne is making good progress. So mukhang on schedule po sila, no? Following the recent arrival of 2 new quay cranes from China. Ano yung crane na yan? The largest in Australia and form part of a 235 million Australian dollar expansion. Grabe, kung sa peso po ito, billion po ito kasi malaki po ang palitan ng Australian dollar, no? 235 million Australian dollar, billion po ito, no? Expansion that will boost the capacity up to 1.25 million 20-foot equivalent unit or TEU. So medyo may pagka-technical po ito, no, sa kanilang business, no. Once completed later this year, no, sa napaka-promising po na balita po nito. Ang ganda-ganda. Bakit kailangan na expansion po na to, no? This is seen critical. Bakit? Kasi nga super-sized vessel are likely to become more common. Mas magiging common na yung sobrang laking ship. Bakit? Kasi nga larger capacity. More efficient po kasi pag mas malaki yung barko, isang biyahe mo lang, ang dami mo na nakakarga. More efficient due to their carrying capacity. Ang sabi ni Bruno Porchetto. Okay, sorry kung mali ang pronunciation ko, no? Ayan, ito po nga po, no? Next page po tayo, no? The container vessels is the largest ever to dock in Australia. Ito nga po, 350 meters in length and 43 meters wide. Ang laki-laki po with carrying capacity of just under 10,000 TEU. It's a strong signal of where the future lies. Ito na ang future larger ship for the Port of Melbourne and VICT. By the end of the year, our facility will be capable of docking ilan? 2 vessel ang kakayanin po nila. 2 super ship ang kayang-kaya ng port po na to. Or even larger simultaneously. Porchetto said, ang gandang-gandang balita po, no? At ang sabi nga po dito sa last page, no, 1 billion Australian dollar ang invested po talaga, no? Dito po sa Melbourne operation. So napakagandang balita po kasi kung mapapansin po natin ang revenues and net income ng company po na to, increasing po talaga, no? Kahit dumaan po yung pandemic, wala akong pake. Increasing ang aking revenues, increasing ang aking income, wala akong pake. Hindi ako COVID sensitive. I am COVID insensitive business. Very, very critical po yan, yung mga ganyang business na COVID insensitive. Ibig pong sabihin, ang gusto natin sa business, yung mga aberya-aberya, hindi ka naapektuhan. Dire-diretso lang, dinadaanan mo lang ang mga problema, parang wala. Yun ang mga gustong-gusto nating negosyo, no? Ayan, at this year, mapapansin po ninyo for the first half, no? Last year, for the first half, 1.062 billion, no? Ngayon, 1.164 billion ang kanilang sales. So,
para pong tumaas ito ng around 10%. So they're continually growing their revenues. Although yung income, mapapansin niyo parang hindi masyadong lumaki. Pero po sa revenue po, this is a more honest measurement po kasi no, ang revenue pagdating po sa growth than net income. Kasi ang net income mas madali pong pataasin pero ang revenue hindi mo po basta-basta napapataas po yan. No? Alright, ito po yung mas honest measurement na sinasabi ng mga analysts pagdating po sa growth. Okay, no? So dahil po sa expansion ng port po na to, ang ibig pong sabihin, exciting news po ito kasi we expect more growth. Kung nag-grow pa rin ng 10% this year and then lahat ng nakaraang year ay nag-grow. Tapos ito may ganito ba news, ibig sabihin dire-diretso po ang growth po natin. So this is a very, very, very exciting news. Yun po ang the good part. Okay? Impressive. Siyempre, lalo na given yung global economic outlook. Ang pangit ng global economic outlook ngayon. Buong mundo. Kaya nga global eh. Siyempre, lahat ng lugar, lahat ng bansa, ang tataas ng interest rate. So, ang mga businesses nagko-contract. So, mas konti ang negosyo ngayon. And yet, napapalago ni ICT ang kanyang negosyo. Very, very impressive po. No? Imagine mo anong mangyayari sa ganitong negosyo nila no? Kung sumigla ang economy worldwide. So, we expect better and better and better from this company po. No? Alright, so ang ganda-ganda po. No? Ayan, at ang profit margin po nila, kitang-kita nyo, ang ganda, lalo na po lately, napakaganda po, no? At meron po silang cash flow, so free cash flow, no? At gustong-gusto natin ng free cash flow kasi kung walang free cash flow, walang dividend. Kaya gustong-gusto natin may free cash flow. At kung titingnan natin yung dividend, very good ang dividend, no? Tumataas po siya, no? As years goes by, no? Habang dumadaan ng taon, napapataas po nila. Gustong-gusto po natin ito. Very, very good po, no? Yun ang good part. Growing siya at mukhang dire-diretso yung growing at nagbibigay ng magandang dividends. Yun ang good part, no? Looks promising. Kaya lang po, ang hindi po natin masyado nagustuhan dito, yung utang, ano? Ang taas-taas po, no? Yung debt to equity ratio po niya, medyo mataas po talaga, no? More than 200%. So 2:1 ang debt ratio po nito, no? So, kayo na po ang bahala pong mag-decide. Ano po masasabi po ninyo dito? Sa akin lang po, parang nakakalula po ang 2:1 na debt eh, no? Kasi usually ang gusto po natin ito 100% or below lang po eh, no? 1:1 lang or below. Kung maaari nga 0.5 or 50%. Pero dito 200+%. Kayo po, ano masasabi po ninyo, no? Kasi kailangan po natin ipakita hindi lang yung good, pati yung bad. Ang bad eh, maraming debt. Yan ang katotohanan po talaga. And kung titingnan natin ang valuation, no, parang ang taas ng price to book and price to sales. So meaning parang hindi siya ganun kamura. Price to earnings na 12, parang hindi ganun kamura given na ano po, no? Given na bear market po tayo ngayon at given na pagkalaki-laki ng utang po ng company po na to, ang PE ratio of 12, in my own opinion, parang hindi siya mura. Hindi ko sinasabing mahal, parang hindi mura, no? Kasi given the bear market ngayon, ang dami po talaga mura na company, no? Pero ito, sa akin lang pong palagay, parang lumalabas po na medyo may pagka fairly valued po ang company na to, no? So parang fairly valued po siya. Pero syempre pag bull market, gusto ko na yung mga ganitong figures. Pwede na po yan, laman tiyan na po yan. Pero ngayon, bear market, no? Parang mas marami po tayong ibang choices na hindi ganun katataas ang debt and growing naman ng everything. Pero kayo po, ano po masasabi po ninyo, no? And ang gusto ko lang po nung itanong po sa inyo, anong tingin niyo din dito, no? Sa kanyang, dito sa isang company na si Asian Terminals Incorporated. Kasi parang sinilip ko bigla, parang better si ATI. Ano masasabi ninyo? Kasi kung dividend at dividend lang ang pag-uusapan, syempre mukha tayong pera, mukha tayong dividend. Lamang na lamang si ATI kaysa kay ICT. Ayan, no? Bawat taon, i-compare mo bawat taon. Mas mataas ang binibigay na dividend ni ATI. Mas mataas ang dividend yield po niya. Pera pa lang po yan. Okay? And okay naman po yung revenues and net income. Naapektuhan lang po ng konti ng pandemic pero nagre-recover na po sila, no? Nagre-recover na po itong si ATI, no? So ano masasabi po ninyo? At yung may cash flows din, no? So kaya nakabayad din ito ng dividend and mababa ang utang, no? At just 40%, no? Compare mo sa 200%. So parang magandang alternative po si ATI kung hindi ninyo kayang sikmurain ang dami ng utang ni ICT. Hanggang dito lang naman po ang ating kwentuhan po ngayon. Ano pa masasabi ninyo guys dito kay ICT? Fight na ba ito? Maganda na ba pasukin ito with all the good news at mukhang nagpe-prepare na po ito, no, sa pagbabalik ng sigla ng global economy. Anyways, hindi po ako
Hindi ko po kayo ini-encourage o discourage na mag-invest po sa company nito. Bahala po kayo, do your own research before you make any investing decision po. No? Please like, subscribe, share, hit the notification bell, and mag-comment, magkwentuhan po tayo sa comment section. No? Good night po. God bless. Happy investing. Bye-bye.